panananim, ang inakala kasi natin, magiging bunga maayos. Okay, tandaan nyo ha, lahat tayo ay anak ng Diyos. Pero kung anak tayo ng Diyos, dapat ang ugali natin ay pagiging anak ng Diyos. Right. Tama? Ang ugali ng isang anak ay ugali din siya sa susunod ay sa pag-anak. Right. Dahil lahat kayong anak ay ang inyong ama ay iisa. Kung ang ama ninyo mabait, mapag-ibigin, lahat ng anak niya, ganun din. Tama? Sapagkat kung anong ama, siyang mga anak. Sabi gano'n, ipakita mo ang iyong ama sa akin at sasabihin ko kung ano kang klaseng anak. Nag-isip tuloy mo yung mga bata, sabi gano'n. Pakita mo ang iyong kaibigan, sasabihin ko anong klaseng anak. Ngayon, iba yun, pag-aaralan natin ngayon. Yun sana maganda pabagat eh. Pakilala mo sa akin ang iyong ama at sasabihin ko kung anong klaseng anak. Yung magandang pabagat. Alam niyo mga kapatid, pero bakit may mga Kristiyano masama ugali? Bakit may mga Kristiyano na kung saan ay galit sa kapwa Kristiyano? Bakit mayroong isang Kristiyano na kung saan ay hindi mapagmahal sa kanyang kapwa o sa kanyang kapatid? Bakit? Tinuturing kaya siya ng kapatid? Tama kanya ang kanyang bunga? Hindi kaya nagkamali yung nagtanim sa kanya na nung ito'y lumago, hindi pala siya mangga. Siya pala ay tawagin ngarat-ngat. Ngarat-ngat. Pangit ang pangalan. Kasi pangit ang ugali. Pangit ang pangalan na hindi bagay sa magandang pangalan. Kaya pinili ko itong pulong ito dahil kahawig siya ng mangga. Tapos ang bunga, magkaiba. Ang Kristiyano, pag nanananim, magkakahawig. Right. Magkakamuka. Magkakapareho sa panananim. Right. Pero ang bunga, nagkakaiba. That's right. Right. Okay lang kung hindi tayo magkakapareho sa panananim. Pero dapat iisa ang ating bunga. Ito yung sinasabi natin na para malaman mo kung ano ka, alamin natin kung anong klaseng puno na mayroon ka. Alam niyo po, ito ha, pag tayo nagtatanim. Sa pagtatanim, if the wrong seed is planted, the wrong life will be achieved. Ayan. Ayan, hindi ko tuloy may ipakita. Sabi ko na eh. Okay. Kapag mali, o tagal ano ko ha, minsan kasi pronunciation ko, baka may bigay na narinig eh. Kapag mali, ang ating binhi na itinanim, mali din ang magiging buhay natin na haharapin. Right. Yun na sa Tagalog. Okay, naintindihan niyo na? Ulitin ko. Sa Tagalog, kapag maling binhi ang iyong itinanim, maling buhay ang iyong haharapin. Right. Oh, daw, parang ano eh. Pastor, nagtumutula ka na naman eh. Nahilig ako sa tula. So, ito yung sinasabi natin. What we have today is the result of what we have been thinking, the way we have lived in the past. Alam mo kung ano ka ngayon? Yan ka pa rin hanggang sa ngayon. Diba? Kung tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, if any man be in Christ, he is a new creature. Ang new creature niyan, hindi siya maluluma. Lagi siyang bago sa araw-araw. Sapagkat ang bago, hindi kumukupas. Right. Mananatili siyang sariwa at mananatili siyang maayos. Okay. Ayan ang sinasabi ko. Yan. Sa Davao, makikita nyo lang po yan. Wala yan sa Laguna. Sa Davao nga po yan. Ano pala? Trigona Cross Kultura. Ang kung tawagin ito sa Davao, ngarat-ngat. Sa lasang lang yan. Sa? Sa lasang kagubatan. Sa kagubatan. O, kagubatan. Yan. Sa kagubatan, nakita po yan. So, yan. So, nag-research kasi ako. Sabi ko, titingin na ako ng kasi laki ng puno ng mangga, kahawig ng puno, pero ang bunga niya, walang pakinabang. Alam niyo po ba, pag kinain niyo po yan, malalason kayo? Hindi siya maganda sa kalusugan. Ganyan po ang pang-spiritual nating buhay. Kapag ang Kristiyano ay namunga ng ngarat-ngat, lason sa buhay ng mga mananambahay. Right. Pati ikaw mamamatay.
Correct. Pag yan ay kinain mo. Dapat ang bunga na ipapakain mo, nakakadagdag ng buhay. Correct. Hindi yung pag kinain mo, nakakabawas ng buhay. Ayan. Yan ang isang bagay na dapat nating pag-aralan. Ito yung sa connected po ng ating pong lesson ngayon sa ating pag-aaral po. Next po. Ayaw po ano. Ayan. Nagiging sabon po yan. Ayan. Ano yan? Sabi ng mga taga Davao, yun, ang pakinabang lang po doon, sabon. Cleanser, ang ibig sabihin nung kaya tinawag siya sa ganun pong scientific name. Gamit siya sa panlinis, pero hindi siya pwedeng kainin. Okay, so yun ang kanya pong pakinabang na mayroon. Pero sa pagkain spiritual o sa pagkain ay hindi siya napapakinabangan. Another point, ayaw gumalaw, point daw, ayan. Ito yung sinasabi po natin. Huwag nating dayain ang ating sarili. Ang Diyos ay hindi po nagbibiro. Tandaan niyo po yun ha. Minsan kasi ang buhay ng mga Kristiyano, mapagbiro. Binibiro ang buhay ng Kristiyano. Hindi sila nagiging seryoso. Akala nila ng mga Kristiyano, ang buhay mo nakakatawa at nagpapatawa. Di ba? Pero ito, sabi ko no, God is not mocked. Hindi nagbibiro ang Diyos. Sapagkat ang kanyang principle, that whatsoever a man soweth, then the man also shall reap. Mga kapatid, minsan ang buhay natin, ang akala po natin, nakakatawa ang bunga natin. Alam niyo po ba, ang bunga natin ay dapat nakaka-apekto sa iba at nakakatulong sa iba. Yan ang isang bagay na dapat nating naintindihan. Another thing, lagyan natin isa pang, next point. Ayaw na naman. Okay. Those who act wisely today will have wisdom in the future. Okay, now ito yung kalimitan, pwede natin i-apply sa ating negosyo, i-apply sa ating education, i-apply sa ating pamumuhay. Na kung saan ay higit nating naintindihan na pag-isipan natin mabuti, pagplanuhin natin na mabuti ang ngayon, sapagkat ang connected ng buhay natin ngayon ay ang bukas. Ito yung na kung saan ay dapat nating maging matalino sa lahat ng bagay. Wala naman siguro Kristiyano kahinang ulo. Ano na yung Kristiyano matalino? Bakit? Pinili kasi nila ang Diyos. Alam niyo yung mga mangmang, yung hindi nila pinili ang Diyos. Yan, ito yung mga mangmang. So therefore, if we were to plan today, what would you plan? Ano kaya ang inyong itatanim? Sige nga, mga kapatid. Alam mo, sabi ng ganito, Ito ang malimit na application ng mga Kristiyano na nagkakamali sa paniniwala. Balikan natin. Balik natin yung isa. Balikan natin. Ayan. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Sabi gano'n. Alam mo kung bakit masama ang iyong anak? Dahil masama ka tatay. Kung ano puno, siya bunga. Yan ang kalimitan. Okay, ganito ha. Kung ang tatay mo masama, okay, punta tayo sa application. Kung ang tatay mo masama, pwede yung application na yon sa tatay mo. Pero nung ikay naging tatay, ano naman ang itatanim mo para magiging maganda ang iyong buhay? Okay, ganito ha. Ang bunga ng tatay mo magtatapos sa iyo. At ang bunga ay magsisimula muli sa iyo. Ang generation ng tatay mo magtatapos sa bawat anak dahil sila ang bunga ng tatay. Ngayon, ang bunga mo ay itong mga anak. Now, anong klaseng bunga ang mayroon ka ngayon? Yung generasyon mo Okay. Alam niyo, nung ikakasal ako sa misis ko, nung nakilala ang lahi ko, sabi ko, anak ko, bakit dyan may kilala sa ganon? Pinapa-atras ang aking asawa na pakasalan ako. Dahil sa tandang lalaki ko, napura lahat yung mga masasabang chismis. Pero sabi ko, pero sabi ko, sa sarili ko
Kasi wala nagtanggol sa akin eh. Lahat ng ano nila ayaw sa akin. Dahil sa lahi ko. Okay. Dahil sa lahi ko. Yung record po nila, hindi maganda. Sabi ko gano'n. Nung ako naging Kristyano, sabi ko, dito magsisimula ang panibagong bunga. Right. Makikita kayo ako, pero yung mga bunga ko ay titignan ko. Right. So hindi po magpapatuloy ang kasalanan kung ang isang tatay o ang isang puno, kaya natawag sa mga tatay puno ng tahanan. Right. Haligi ng tahanan. Pag haligi, kasama sa puno yan puno yan di ba? So ikaw na yung puno. Ikaw na yung magdidesisyon kung ano yung magiging bunga sa susunod. Sapagkat tatapusin mo sa pamamagitan mo yung masamang bunga. Right. At magsisimula ka uli, magtatanim ka uli, at ito ay tataas at magbubunga, at ito na yung bunga mo. Right. Ngayon yung sinasabi natin, ang yung itatanim mo ngayon, yun ang aanihin mo sa ngayon. Sa pagiging tatay, hindi yung physical ang pinag-uusapan ba? Ito rin ang pinag-uusapan sa pagiging mature. Right. Kanina sinalubong ako eh. Ay, happy birthday, Pastor. Ilang taon ka na? Sabi ko, ang huli kong bilang, 30 years old ako noon. Oh. 31. No, 30 years old ako noon. 29. Nung huli kong bilang. Sabi ko, bakit binibilang ba kada birthday? Ang taon? Sabi ko, hanggang doon lang ako sa 30 eh. Doon lang eh. Hindi ko na matandaan. Ang sunod kasi birthday lang ako ng birthday. Forget the number. Kasi bakit? Kasi ang kalendaryo hanggang 30 lang. Ay, lagay na natin 31. Oh, kalendaryo nga natitigil hanggang 31 eh. Oh. Metro. Yan ang aking batayan sa pagbibilang ko. Pag tumigil, pag nadagdagan ng kalendaryo na 32, 33, yan, magsisimula ulit ako ng bilang. Right. Diba? Eh, hanggang doon lang eh. Pasensya kayo, hanggang doon lang ako. That's right. Right. Kaya nga sabi nga doon sa San, ano daw, ang edad daw ng tao ay 3 score. Pag 3 score, ibig sabihin 30. Oh, di ba? 3 and 1. 30 plus ano? 30 plus 10, di 70. O, kita mo, sa Bible nga, 30-30 lang eh. Hanggang 30-30 eh. Binomultiply lang yan. Kaya hanggang 30 lang ako. Biblical ako eh. Right. Correct. Hanggang 30 lang. Right. Hanggang 30 ang bilang. Nawala tuloy ako. So, yun yung mga kapatid na dapat natin makakatatan. Now, balik tayo. Kung ikaw magtatanim, next po. Ayan. What will you plan? Anong itatanim mo? Kung ikaw ang magiging iman ng tahanan, ikaw ang magiging magsisimula ng lahi, anong lahi ang iyong susundan? Nanay, tatay, kuya, ate, kayo ang mga namumuno sa tahanan. Kayo ang ahead. Kayo ang leader. Kaya ang tawag sa inyo kuya, ang tawag sa inyo ate, because you are a leader. You are a pattern sa mga bata. Si kuya nga, ganyan eh. Di ba ganun ang mga dating ng mga bata? Nakatingin ang mga bata kay kuya. Alam niyo ba kung bakit minsan ang sabi ng mga nanay, 4 ang aking mga babae at nagkaroon ako ng anak na lalaki. Nung lumalaki ang aking yung aking bunso, nagiging 5 ang aking babae. Nakawa na. Kasi tumitingin ang pattern niya sa mga namumuno. Right. Sa mga namumuna. Kaya ang panawagan dito, ikaw ate, ikaw kuya, anong itatanim mo ngayon kung mayroon nakasunod ka? Di ba? Mga kapatid mo, magtatanggol ka niyan. Kakampihan ka niyan dahil kuya ka at ate. Di ba? Mali si kuya, mali si ate, kakampi mo pa rin ako. Kahit ang pamangkin mo, ganun din eh. Pagtatanggol ka niyan. Sino ba ay pagtatanggol ng mga yan? Yung hindi nila kaano-ano? Hindi. Ang mas ipagtatanggol nila, yung kaano-ano nila. Nawagtanong, anong itatanim mo sa kanila? Tatay, anong itatanim mo sa kanila? Nanay, anong itatanim mo sa kanila? Right. And if you plan good, how much will it be? Minsan, kinakount lang natin ang ating itatanim. Okay na to? Tama na to? Di ba? Then, the rest, sasabihin mo, huwag mo na itong gayahin. Ang gayahin mo lang,
yung mga mabubuting nakikita mo sa akin. Di ba ganon? Ay. Correct. Oh, di ba? Yung ang katabi mo, pabay exam nakatingin eh. Kung mali kang 5, mali din siyang 5. Sinong mayroong ganon na encounter? Kayo ano? Ayun yung mami, nagtatawanan lang kayo. Alam niyo, akala niyo, yun ang dahilan kung bakit nauso ang Xerox copy. Yung. Yung mga, hindi pa uso ang Xerox copy, nagtsatsaga na ang mga tao sa kopyahan. Sabi nung isang nung isang namumupya, mag-iimbento ako balang araw ng machine. Xerox copy. Kasi na-invento na talaga Xerox copy ng panahon pa ng mga kabataan noon. Okay, so yun yung isang bagay na dapat natin pakakatandaan. What? And if you plan good, how much will it be? Now, ito yung sinasabi po natin, mga kapatid, the next one. Sa 2 Corinthians 9:7, sabi, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Mga kapatid, huwag natin ilimit ang ating pagtatanim ng kabutihan. Huwag yung kukunti. Pagkat kukunti rin ang ipakinabang na mayroon. Unlimited, mga kapatid. Huwag natin sasabihin na ito lang yung kaya kong gawin ng kabutihan, ito lang yung kukupyahin mo, ito lang yung ipoproduce ko. No! Magpoproduce tayo ng marami sapagkat marami ang nakatingin sa atin. Ilan ang yung kaibigan, yun ang yung tagasunod. Ilan ang yung kapatid, yun ang yung tagasunod. Ilan ang yung pamangkin, yun ang yung tagasunod. At yan, lalo na mga Sunday school teacher, ilan ang inyong tinuturuan, yun ang inyong mga isinusunod. Maraming mga bagay na accountability na dapat natin pagkakatandaan. And the Lord gave us the principle, and this is scripture for the Holy Bible, to serve us warning and as encourage us na kung saan ito yung isang bagay na dapat natin pagkakatandaan, ang pinakakahulugan na kung saan what you sow it, you reap it. What is the principle na ating pong pag-aaralan patungkol po doon? Sige po, the next slide po. Yan, ito yung principle na gusto kong ipapakita ko po sa inyo. At ito yung pag-aaralan po natin na isa ko po sa natutunan. Okay, ito yung law, this is the law, na hindi ito nababago kailanman. And this is the unchangeable law that affects everyone and every area of life. Family, work, and many things. Right. At ito yung mga napakalaking bagay na naapektuhan po sa bawat tao. Amen. Tandaan natin, the next one. Next slides po. That every farmer understand the meaning of this principle. Kung ikay magtatanim, dapat maintindihan mo itong prinsipyo ito na kung saan maintindihan natin. Aalis sila kung ano ang kanilang itinanim. Expectation. Kung ano mayroon kang ugali, mayroon mamamana sa'yo. Right. Tandaan mo ha, kung ano mayroon kang ugali, yun ang matatanggap nila sa'yo. They reap what they sow. And let us now open and look at each part of the principle to make sure we understand the fullness or the implications patungkol po sa principle na ito na tinuturo po sa atin. Number one principle na dapat nating maintindihan ay ano yun? The principle applies to everyone. Walang exempted. Si tatay, si nanay, si kuya, si ate, at sino pa mga susunod. Ikaw na bunso, balang araw tatanda ka, magiging 18 years old ka din. At pag naging 18 years old ka, dito ka uupo at awitan ka, sasabihan ka ng iba na si RR malapit na mag-18 yan. Pag nag-18 yan, sabi ko sa kanya, sige, magse-celebrate tayo. Sa isang kasunduan, magpapalda ka. Okay, now, let's talk about the principles apply to everyone. So, lahat ng tumatanda ay nagtatanim. Right. Lahat ng tumatanda ay isang magsasaka. At anong binhi ang inyong itatanim? So dito walang exempted. Sapagkat una, yung sinabi po dito sa application nito, yung salitang
Be not deceived. God is not mocked. Mga kapatid, sabi dito, be not deceived. Bawat isa sa atin, manluloko. Totoo yun. Sino dito ang hindi manluloko? Kaso, hindi isa man, wala akong niloko. Oh, wala akong niloko, wala. Tingin ka sa salamin mo. Tingnan mo sa TV mo. Sabi mo, maganda ka, hindi. Pogi ka, hindi. Pag sinabi mong maganda ka, sinungaling yung salamin. Manloloko yung salamin. Correct. Magandang klase. Dito mga kapatid, yung sinabi nyo, be not deceived. Individual sa atin, sinungaling. Carry natin lahat yan. Di ba? Carry natin lahat yan. Sa paano ang isang tao hindi siya sinungaling? Sa kanyang sarili. Alam niyo kung ano yung tinutukoy sa pagiging number 1 na sinungaling ay ikaw. Sarili mo mismo ay niluloko mo at tinataya mo. Bakit? Kasi tumatanda ka, ang akala mo ay hindi ka influential, ang tawag daw sa influential, sa mga vlogger. Influencer. Alam mo, kahit hindi ka nagbablog, influencer ka, tawag sa inyo. Correct. Bakit? Nakaka-influensya ka eh. Right. Di ba? Matisod ka, nagdadamay ka pa. Di ba? Magkukos ka pa ng division. Pag alis mo, may kasama ka. Yan yung isang bagay na sinasabi natin na nakakadaya tayo. May kapangyarihan ang pagiging mandalaya. Correct. Di ba? Right. Nakaka-absorb. Para tayong yung panghugas ng pinggan. Sponge. Oo. Sabi gano'n, alam mo, ba't napupromote yan? Sip-sip kasi eh. Ayun pala siya. Kasama siya doon sa sinasabi po. So, yan yung isang mga bagay. Alam niyo po, hindi tayo makakapagtago sa ating sarili. Correct. Nang sinabi ng Panginoon na be not deceived, ito yung isang mga bagay na mga bawat isa sa atin na mayroong mga tinatagong kasalanan. Bawat isa sa atin kung saan ay may kasalanan na hindi pinapakita pero Diyos ang nakakala. Handa niya, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sabi dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ. So, lahat tayo mag-a-appear that everyone may receive the things done in His body. Ano man ang ating ginagawa sa ating katawan. Ibig sabihin nito, yung ating outlet ng ating pagiging tao. According to that He had done, whether it be good or bad, haharap tayo sa Diyos. Walang lihim na hindi nabubunyag. Di ba? Kahit gaano nyo pa itatago ang kasalanan, lalabas at lalabas yan, at mahahayag po yan. Tandaan po natin, lahat tayo mamamatay. This will happen when we are dead. At mangyayari po sa pagharap natin sa Panginoon kapag tayo patay na. Sabi ganon, it is appointed unto man once to die. Right. And after that, the judgment. Right. Ito yun na kung saan naharap tayo sa Panginoon. Influencer ka ba? Ikaw ba ay nakakaano po? Makikita mo yung mga bunga. Right. Di ba? Yung mga, alam mo mga tao ganito, mahilig sa pag-idolize ang mga tao. Alam mo kung bakit maraming artista ngayon? Maraming artista. Maraming nanonood sa concert. Maraming na bumibili ng ticket na kahit nawan na ako. Anong magkano pinaka-ticket na pagharap ay 10,000? Manunod ka ng concert, 10,000, 15,000. Gusto mo magbayad ng 3,000, doon ka sa taas. Pag tennis ko, magkano ka na lang. Mas mabuti pa sa TV, makikita mo na malapitan. Wala pang bayad. Right. Di ba? Ganon ang Alam mo kung bakit? Kasi ang mga tao, mahilig mag-idol. Right. Mahilig humanga. Right. Alam mo kung bakit may mga artista sapagkat ganon ang kahinaan ng isang tao. Isipin mo, tao, ikaw, pogi ka lang, di ba? Pogi. Thank you, Pastor. Naglakad ka, tapos ganon. Artista, may magpapaperma, may sisigaw sa'yo. Isipin mo, puhunan, pogi lang. Right. Yan ang dahilan kung bakit ako tumigil sa showbiz. Right. Tumigil tayo, Pastor. Oo. Hindi natin ginagawa. Bira.
Hindi tayo magpakita. Now the question is, what kind of crops do you need to present before the Lord? Right. Ano kaya ang bad thing? Kasi nakalagay dito, not only the good things, it's also the bad things na harap kayo sa Panginoon. Ang kinakausap dito, mga kapatid, Kristiyano. Bakit? Kasi ang haharap, ang mga dito, before the judgment seat of Christ, meaning mga Christian itong haharap. So, mayroong Kristiyanong gumagawa ng kabutihan, mayroon din silang gumagawa ng kamalian. At ito yung haharapin natin. May sikreto po kasi ang bawat Kristiyano na natatagong kasalanan. At ang Diyos lang ang magpapahayag po nito. Pangalawa, the second part, next po, we will reap the harvest of our lives. Ito yung isang bagay na dapat natin pakakatandaan. The fact that we reap what we sow is, when we sow good habits, we reap a good things. But when we sow bad habits, we reap a bad things. Yan ang expectation na mayroon po dapat na makikita o ating matatagpuan na talagang magre-reap po tayo o aani po tayo kung ano yung ma-harvest ng ating buhay sa mga itinanim po natin. So, good habits will reap a good things. Bad habits reap a bad things. So, ito yung isang bagay na hindi po natin. Anong sabi ni Job? Tingnan mo, sabi ni Job. Sabi ni Job, even as I have seen, sabi ni Job, they that plow iniquity and sow wickedness reap the same. So, palagay niyo mga kapatid, kapag ikaw ay nagtanim ng masama, sa palagay mo, mayroong magsasabing, ay, yan, kukunin ko yan, mabuti yan para sa akin. Mayroon? Nagmura ka. Anong application nun? So, pwede ba sabihin, uy, ang ganda ng kanyang sound ng pagmumura. I like the sound. O, di ba? Minsan ginaganon, ini-islang pa nga eh. Sabi ng iba, cute pakinggan. May narinig ako minsan. Ito, totoo to. Totoo to. May narinig ako minsan. Nung nag-visitation po ako, nung, anong taon yun? Ayun, dito sa may gulog. Nag-visitation ako. Sabi ng isang bata, nagmura ang bata, PI. PI talaga, PI. Ayan, personal intimidation. Okay. So, nagmura siya. Ano sabi ng nanay ng nung tita-tita kayo? Sabi niya, ay, ang pamangkin ko nagsasalita na, ang cute! Kita niyo? Ang napapansin yung sound. Pero hindi napapansin yung meaning, yung kahulugan. Alam mo minsan, nagkakaroon tayo ng maling interaction o mali ang ating pagkakagawa po. Ang akala natin, okay lang. Akala natin okay lang, acceptable. Pero, yung reality noon, mali. Dahil ang umaani noon ay hindi po talaga po mainam at magandang pakinggan. At yan ang dahilan kung bakit po, magtatanim ka rin lang, abay, pagbutihan mo na. Next po, pagbutihan mo na, at dapat maging kaaya-aya. Sapagkat magtanim ka na ng mabuti, magtanim ka na ng maraming kabutihan. Huwag ka kaunti, sapagkat ang Kristiyano ay maraming magagawa at maraming gagawing kabutihan. Tama? At ito yung isang bagay na dapat natin pakakatanda. Tingnan niyo po ha, the next po. Dito po, naalala niyo po yung the parable of the sower. Kukunin ko lang yung verse 23 ng Matthew 13. Sabi doon sa talatang dito, but he that received seed into the good ground. Tingnan nyo ha, we're talking about the good ground ha, good ground. Is he that heareth the word. Ito yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. At naintindihan, hindi lamang nakikinig, naintindihan ang salita ng Diyos. Which also beareth fruit, na ito rin po ay meron natural na magiging bunga. And bring it forth, some 100-fold, some 60, and some 30. Ito yung sinasabi natin, you plant bountifully. Sabi gano'n, he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Ito yung isang bagay na dapat nating pakakatandaan. Gusto niyo magbunga ng mabuting ugali? Makinig ka ng salita ng Diyos.
Sapagkat kapag naintindihan mo ang salita ng Diyos, i-apply mo sa buhay mo at maraming makakabasa sa buhay mo na siyang susunod sa iyo at pagkakaroon ng kaunawaan. Alam niyo po yung the conclusion? Ito yung conclusion natin. The conclusion. If you're going to plant the seed of God's Word in your heart, what person do you use? Ito na, dito na tayo magkakaintindihan. Alam niyo kung bakit naiiba-iba ang interpretasyon ng Bible? Hindi ho dahil sa gumagamit ka po ng ibang version, kundi sometimes, number one, na version na problema natin, personal interpretation ng Bible. Bakit pinipili lang natin yung gusto natin sa Bible? Diba? Minsan namimili lang tayo. Ay, ayaw ko nito. Pangit. Mas gusto ko to na, lumapit kasi yung kapatid at ikaw ay tutulungan. Uy, maganda to. Pero yung sasabihin na magbigay ka sa iyong kapatid, ay, di ka, huwag to. Magandang application. Mas gusto ko tong minsan ganito ang sinasabi sa mga kapatid. Alam mo kapatid, verse, ang magandang verse eh. God, love it at cheerful giver. Pwede ko makahiram sa'yo. Next time na lang. Pero ang ayaw nila ng version ay ito. Yung magpahiram ka. Yung sa Matthew 5 ba yun? Huwag mong tatalikdan ang iyong kapatid na nangihiram. Matthew 5 yun eh. Hindi ko lang matandaan. Paki-search nga. Sabi gano'n, huwag mong tatalikdan ang iyong kapatid na hihiram. At maraming Kristiyanong ayaw magpahiram. Diba? O yung na yun. Yung verse na yun. Hanapin ko. Teka, hanapin natin. Maganda yun eh. Namimili kasi tayo ng version na sarili nating personal version. Kung ano lang yung applicable na mayroon tayo, yun ang ating ginagamit. Okay. Borrow it yun eh. Sa borrow it. Nakita nyo na? Di pa. Hindi ko pa rin nakikita. Matthew 5 ba yun? Or Luke? Nandun lang ko yun. Ang alam ko term him that Matthew chapter 5 verse 42. ano sabi? Ano sabi? Sabi po dito, bigyan mo ang sa iyo yung hini at huwag mong talikdan ang sa iyo yung Matthew 5, Matthew 42. 5:42. Sa English. Sabi po dito, give to him that asketh thee, and from him that would borrow thee, turn not thou away. Okay. Ito ayaw ng mga Kristiyanong mapakinggan yan, yung talata yan. Pinipili nila ang version na gusto lang nilang mapakinggan. Ang gusto ng mga Kristiyano, blessing, blessing, blessing. But giving, never, never. Understand the word, yung sinasabing giving. Yan ang isang problema ng Kristiyano. Ang gusto lang, yung coming. Pero yung, giving, wala. Mahirap gawin. Diba? So that's why, sometimes, kung bakit hindi natin maintindihan, because of the personal interpretation. The second one, to use another version of the Bible. Iba kasi, kapag gumamit ka ng NIV or other version, hindi mo maintindihan na mayroong tatlong Trinity. At yung kayo nagpa-allow the doctrine of God. Or, a good seed of the King James Version. O di kaya, para hindi mo maintindihan, kunawaan, huwag mong kakalimutan basahin ang King James Version. Right. At nandyan na po lahat ng mga talata na nais ninyong mapakinggan at makita. Alam niyo po, sa ating lesson po ngayon, ito yung last part na the next po. Ito yung pag-aaralan po natin na whole man. Inihanda ko lang po yung magiging bunga po natin sa kapanahunan na mayroon tayo. If you want to still standing and still serving, you must start proper planting. And that is the word of God. Let us pray. Panginoon, salamat po, Diyos.